Tiwala, isang salita na nagbibigkis ng isang relasyon, nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng seguridad. Pero ano ang mangyayari kung ang ugnayang iyon ay nakasalalay sa kasinungalingan? Kapag ang taong minamahal mo, ang pinagkakatiwalaan mo ng iyong buhay, ay nagtatago ng isang madilim na lihim. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa mga estranghero, kundi mula sa mga pinakamalapit sa atin. At kapag lumitaw na ang katotohanan, huli na ang lahat. Noong 2016, isang biglaang pagkawala ng isang kilalang tao ang umagaw ng atensyon ng media. Ang inakalang kaso ng nawawalang tao ay mabilis na nauwi sa isang kwento na ikinagulat ng buong bansa. Isang minamahal na personalidad ang nawala at sa likod ng mga pangyayari, may mas nakakatakot na lihim na nagaganap. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Helen Bailey ay isang babaeng tila nasa kanya na ang lahat. Ipinanganak noong August 22, 1964 sa Ponteland, Northumberland. Lumaki siya sa isang maayos na pamilya bilang anak ng isang public health inspector. Nagsimula siya sa kursong physiology sa Thames Polytechnic sa London na may layuning maging forensic scientist. Pero nagbago ang takbo ng kanyang karera nang pumasok siya sa industriya ng media. Dito siya sumikat, nagtrabaho sa mga licensing campaign para sa mga kilalang cartoon characters tulad ng Rugrats at Garfield. Sa trabahong ito, hindi lang niya nakamit ang kasiyahan sa trabaho, kundi pati na rin tagumpay sa pananalapi. Naging manunulat din siya at sumikat sa kanyang Electra Brown series. Isang serye ng mga aklat para sa mga teenagers. Sumulat din siya ng mga pambatang aklat na nagpatibay pa sa kanyang reputasyon bilang isang kilalang manunulat. Dahil sa kanyang mga matagumpay na aklat, kumita siya ng malaki at namuhay ng marangya. Mahilig siyang magluto at masigasig na taga-suporta ng Arsenal Football Club. Nagkaroon siya ng alagang Dachshund na si Boris na palagi niyang kasama sa paglalakad. Hindi nabanggit kung kailan dumating ang kanyang mahal na alagang aso sa kanyang buhay. Habang umuunlad ang karera ni Helen, nagkaroon din ng pagbabago sa kanyang personal na buhay nang makilala niya si John Sinfield. Nagtatrabaho siya noon bilang pansamantalang sekretarya at nakilala si John na pinuno ng isang licensing rights na kumpanya. Naging mabilis ang kanilang relasyon at noong 1996 sila ay nagpakasal. Nagsama sila ng 22 taon, 15 dito bilang mag-asawa na puno ng pagmamahalan. Si John ay naging matatag na katuwang ni Helen sa kanyang tagumpay sa karera. Sa paningin ng iba, tila nahanap na ni Helen ang tamang balanse sa kanyang matagumpay na karera at masayang personal na buhay. Ngunit noong February 2011, nalunod si John habang lumalangoy sa malakas na agos ng dagat. Ang biglaan at hindi inaasahang pagkamatay ni John ay labis na ikinalungkot ni Helen matapos ang 2 dekada ng kanilang pagsasama. Para matulungan ang sarili sa kanyang pagdadalamhati, ibinigay ni Helen ang kanyang atensyon sa pagsusulat at ibinahagi niya ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang ginawang blog na Planet Grief. Ang kanyang mga tapat at taos-pusong kwento tungkol sa pagkawala ni John ay umantig sa marami, kaya't sumikat ang kanyang blog. Naging daan ito para sa kanyang pagpapagaling at naging inspirasyon sa kanya na sumulat ng kanyang unang aklat para sa mga adult readers na nagbigay ng bagong direksyon sa kanyang pagsusulat. Subalit, ang kanyang paglalakbay sa pagluluksa ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Sumali si Helen sa isang online bereavement group kung saan nakilala niya si Ian Stewart noong October 2011, 8 buwan matapos mamatay ng kanyang asawang si John. Katulad ni Helen, nawalan din si Stewart ng asawa. Si Stewart, na may 2 anak na lalaki,
ay nagbigay ng impresyon kay Helen bilang isang mabait at maunawain na tao na pareho niyang pinagdadaanan ang pagdadalamhati. Tinawag pa nga siya ni Helen na gorgeous gray-haired widower na nagpapakita ng kanilang mabilis na koneksyon. Mula sa pagiging magkaibigan, hindi nagtagal at naging mas malalim ang kanilang relasyon. Minsan ay isinulat ni Helen na mula nang makilala niya si Stewart, pakiramdam niya ay kilala na niya ito buong buhay niya. Mabilis na lumalim ang kanilang pagsasama, at sa loob ng 1 taon, ibinenta nila ang kani-kanilang mga bahay at lumipat sa isang malaking bahay sa Royston, Hertfordshire, kasama ang 2 anak ni Stewart. Ang bahay, na binili nila sa halagang €1,300,000, ay nasa 1 ektaryang lupa at may malaking pool sa labas na nagsilbing palatandaan ng bagong yugto ng kanilang buhay. Para kay Helen, ang relasyon na ito ay tila isang bagong simula, isang panibagong buhay matapos ang masakit na pagkawala ni John. Akala niya, natagpuan na niya ang kanyang happy ending kay Stewart, at ang kanilang mga plano para sa hinaharap, kasama ang nalalapit nilang kasal, ay nagpapatunay na naiayos niyang muli ang kanyang buhay. Matapos ang matinding kalungkutan, naramdaman niyang muli ang kasiyahan at kapayapaan, hindi alam ang madilim na katotohanang babago sa kanyang buhay. Noong April 2016, habang maayos ang takbo ng personal at profesional na buhay ni Helen, isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Isang tahimik na araw ng tagsibol, bigla na lang nawala si Helen na parang bula. Ang kanyang pagkawala ay hindi pangkaraniwan, kaya't agad na ikinabahala ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang unang palatandaan ng problema ay nang tumawag si Stewart sa emergency hotline at iniulat na umalis si Helen mula sa kanilang bahay sa Royston, Hertfordshire. Ayon kay Stewart, iniwan ni Helen ang isang sulat na nagsasabing kailangan niya ng espasyo at pumunta sa kanilang bahay bakasyunan sa Broadstairs, Kent. Sinabi ni Stewart na 3 araw na siyang walang kontak kay Helen. Pero ang pagiging kalmado niya ay napansin ng mga malalapit kay Helen. Dahil sa pangamba para sa kaligtasan ni Helen, agad nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Pero nang suriin nila ang bahay sa Broadstairs, wala silang nakitang bakas ni Helen o ng kanyang asong si Boris, na nawawala rin. Nag-organisa ng mga paghahanap ang mga kaibigan ni Helen, umaasang makita siya, at napuno rin ng mga mensahe ng pag-aalala ang kanyang social media accounts. Naging usap-usapan ng publiko ang kaso habang lumipas ang mga araw at linggo, pero nanatiling nawawala si Helen. Habang tumatagal ang investigasyon ng walang malinaw na lead, nagsimulang magduda ang mga tao tungkol sa mga pangyayari. Iginiit ng mga kaibigan ni Helen na hindi siya basta aalis ng walang sinasabihan. Matapos ang 3 buwan ng walang tigil na paghahanap, noong July 15, 2016, natapos ang misteryo ng pagkawala ni Helen sa isang nakakapangilabot na paraan. Sa tulong ng isang mahalagang impormasyon, muling nagsagawa ng paghahanap ang mga investigador sa bahay ni Helen at Ian Stewart at natuklasan ang isang nakagigimbal na pangyayari. Sa isang lumang septic tank sa ilalim ng garahe, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Helen, kasama ang kanyang asong si Boris. Ang balitang ito ay labis na ikinabigla ng komunidad at kinumpirma ang kanilang mga pinakamasamang hinala. Hindi umalis si Helen para maghanap ng espasyo o kapayapaan tulad ng sinabi ni Stewart. Pinatay siya at itinago sa loob ng kanilang sariling bahay. Ang katotohanang inilibing siya malapit sa kanyang tinitirhan ay lalong nagpalala sa krimen. Agad na naging kaso ng pagpatay ang investigasyon at si Stewart ang naging pangunahing suspect. Ang mga ebidensyang nakuha ng mga pulis ay nagpakita ng maingat na pagpaplano at matinding panlilinlang. Noong April 11, 2016, ang mismong araw ng pagkawala ni Helen, pinatay siya ni Stewart at itinapon ang kanyang katawan sa septic tank na itinago ni Stewart mula sa mga pulis sa pamamagitan ng pagtakip nito gamit ang sasakyan. Nahikayat ni Stewart si Boris na pumasok sa septic tank sa pamamagitan ng paghagis ng laruan ng aso. Sa mga oras pagkatapos patayin si Helen, nahuli sa CCTV footage si Stewart na nagtatapon ng malaking puting bagay na pinaghihinalaan na isang kumot na ginamit sa pagpatay.
Sa parehong araw, ginawa ni Stewart ang isang planadong hakbang sa pamamagitan ng pagbabago ng standing order mula sa bank account ni Helen patungo sa kanilang joint account. Mula €600 ay naging €4,000 na ang buwanang pera na pumapasok sa joint account. Pumunta rin siya sa abogado ni Helen para subukang ituloy ang pagbebenta ng isa sa mga properties nito. Pagkatapos, pumunta siya upang panoorin ang kanyang panganay na anak na si Jamie na maglaro sa isang bowling match bago sila umuwi at kumain ng Chinese takeout. Habang isinasagawa ang paghahanap kay Helen, patuloy na nagkunwari si Stewart sa mga linggo at buwan pagkatapos patayin ang kanyang partner. Nagbayad siya para sa mga flyer upang ipalaganap ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Helen. Isang buwan ang lumipas, nirenew niya ang Arsenal season tickets gamit ang bank account ni Helen at sa sumunod na buwan ay pumunta siya sa isang 2 linggong bakasyon sa Spain. Pagbalik niya, inaresto siya ng pulis noong July 11, 3 buwan matapos mawala ni Helen. Sa panahon ng interogasyon ng pulis, halos tahimik si Stewart, ngunit kalaunan ay nagbigay siya ng depensa na tinawag na kakaiba ng mga pulis. Sinabi niya na nawawala si Helen matapos ang 2 lalaki na kilala lamang bilang Nick at Joe na pumunta sa bahay nila. Sinaktan at tinakot umano siya. Sabi niya, ang mga lalaki ay mga kasosyo sa negosyo ng unang asawa ni Helen at kinidnap nila ito para sa ransom money. Sinabi pa niya na nakipag-usap si Helen sa kanya sa cellphone noong April 15, ngunit mabilis itong napatunayang kasinungalingan dahil ginamit ni Stewart ang mga paglalarawan ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay ni Helen, na parehong nagngangalang Nick at Joe. Sa imbestigasyon ng kamatayan ni Helen, natuklasan ang mga taon ng panlilinlang, manipulasyon sa pera, at nakakagimbal na detalye na nagpapakita na si Ian Stewart ay maingat na pinlano ang kanyang pagpatay para sa sariling kapakinabangan. Sa panahon ng paglilitis, narinig ng korte ang sunod-sunod na nakakagulat na mga pahayag na naglalarawan ng masamang plano ni Stewart bago at pagkatapos ng kamatayan ni Helen. Isa sa mga pinakamahalagang ebidensya ay ang pagkakatuklas na si Stewart ay sinadyang itinago ang pangalawang septic tank sa ilalim ng garahe. Ipinarada ni Stewart ang sasakyan ni Helen sa ibabaw ng septic tank, umaasang hindi matutuklasan ng pulisya. Kung hindi dahil sa isang kapitbahay na nagbigay ng impormasyon sa mga investigador, maaaring hindi natagpuan ang katawan ni Helen. Nabunyag din kung gaano katindi ang tiwala ni Helen kay Stewart. Naniniwala siyang natagpuan niya ang bagong kaligayahan sa piling nito, kaya't binago niya ang kanyang testamento noong 2014 na iniwan ang halos lahat ng kanyang €4 milyong kayamanan. Binigyan din niya si Stewart ng power of attorney upang mamahala sa kanyang mga ari-arian. Kumuha pa si Helen ng isang life insurance policy upang masakop ang €1.2 million na inheritance tax sakaling siya ay mamatay bago sila ikasal. Ipinakita ng mga hakbang na ito ang lalim ng kanyang paniniwala sa kanilang hinaharap. Ang hindi niya alam ay may masamang balak na pala si Stewart sa kanya. Ang postmortem forensic investigations ay nagbunyag na si Helen ay sistematikong binibigyan ng gamot ni Stewart sa mga buwan bago ang kanyang kamatayan. Ang mga toxicology tests ay nagpakita ng tumataas na konsentrasyon ng Zopiclone, isang malakas na gamot pangtulog na gamot din ni Stewart para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang bigyan ng gamot si Helen noong unang bahagi ng February 2016. Maliwanag na ibinibigay ni Stewart ang gamot upang dahan-dahang mawalan siya ng lakas. Nagrereklamo si Helen sa mga linggo bago ang kanyang kamatayan ng matinding pagkapagod. Nag-research pa siya sa internet tungkol sa kanyang kalagayan na laging inaantok at pagod kahit nasa trabaho pa. Sinabi din ng ina ni Helen na nag-alala ang kanyang anak tungkol sa kanyang mga lapses sa memorya at isang insidente kung saan nalimutan niya ang kanyang mahal na asong si Boris sa isang beach sa Broadstairs. Maliwanag na si Stewart ay unti-unting nilalason ang kanyang katawan bago siya tuluyang paslangin noong April 11. Ito ay malinaw na premeditated murder. Kahit na napakaraming ebidensya na laban kay Ian Stewart, patuloy niyang itinanggi ang kasalanan sa buong paglilitis. Ngunit pagkatapos ng matibay na forensic evidences,
mga testimonya ng saksi, at ang hayagang pagtatangka ni Stewart na itago ang kanyang krimen, siya ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Helen Bailey. Bukod sa kasong pagpatay, nahatulan din si Stewart ng pandaraya dahil binago niya ang standing order ng bank account ni Helen para sa kanyang sariling benepisyo. Naharap din siya sa kasong paghadlang sa isang legal na libing dahil itinago niya ang katawan ni Helen at 3 kaso ng pagpapabagal sa hustisya. Kabilang dito ang pagwasak ng ebidensya at pagsisinungaling sa mga investigador. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo na maaring makakuha ng parole after 34 years. Ngunit hindi rito tumigil ang kwento ng panlilinlang ni Stewart. Dahil sa nakakakilabot na pagpatay kay Helen Bailey, muling sinuri ng pulisya ang biglaang pagkamatay ng unang asawa ni Stewart na si Diane noong 2010. Noon, ang pagkamatay ni Diane ay itinuring na natural cause na dulot ng isang epileptic seizure. Ngunit, pinaghihinalaan ng mga otoridad na maaaring may kinalaman si Stewart sa pagkamatay ng kanyang asawa. Lalo na at napag-alaman na nakakuha siya ng halos 100,000 euro matapos ang pagkamatay ni Diane mula sa life insurance at savings nito. Matapos ang paglilitis sa kaso ni Helen, naglunsad ng bagong investigasyon ang mga pulis at natuklasan ang mga kakaibang detalye na nag-udyok sa mga pulis na mag-imbestiga ng malalim sa pagkamatay ng maaaring isang biktima ng pagpatay ni Stewart. Unang nakilala ni Stewart si Diane, isang estudyante ng Modern Languages sa Salford University, kung saan sila nag-aral. Nagkakilala sila matapos kunin ni Stewart ang isang piraso ng fries mula sa plato ni Diane sa canteen noong 1982. 2 taon ang tanda niya kay Diane at nag-aaral siya ng computer science. Nagtapos si Stewart ng taong ding iyon at nagtrabaho ng 1 taon bago lumipat sa Cambridge kasama si Diane para kumuha ng doctorate degree. Agad niyang binalak na maging katuwang sa buhay si Diane. Ikinasal sila noong 1986 at nagkaroon ng 2 anak na sina Jamie at Oliver. Naging software engineer si Stewart bago siya napilitang huminto sa trabaho noong mid-90s dahil sa kanyang hindi magandang kalusugan. Si Stewart ay nakakaranas ng insomnia at neresitahan ng gamot na Zopiclone, ang parehong gamot na natagpuan ng mga pathologist sa katawan ni Helen. Si Diane naman ay nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya, kabilang ang DHL, Philips, at Kitchen Range Foods, na gumagawa ng mga produkto para sa mga fast food chains. Walang palatandaan ng hindi maayos na pagsasama ng mag-asawa. Maliban sa pareho silang dalawa na may iniindang mga sakit. Ngunit, noong 2010, bigla na lang namatay si Diane sa edad na 47. Nakumbinsi ni Stewart ang kanilang mga kapamilya at kaibigan na bumagsak ang ginang at nagkaroon ng epileptic fit sa kanilang bahay. Bagaman mukhang malusog si Diane, ang kanyang dahilan ng kamatayan ay inirehistro noon bilang sudden unexplained death in epilepsy at siya ay kinremate. Ang kanyang ulo ay ibinigay bilang donasyon sa isang medical science institution. Sinabi ni Stewart sa korte na bumalik siya mula sa grocery store at natagpuan ang kanyang asawa na nakahiga sa garden. Pero ayon sa mga hurado, hindi na nagkaroon ng epileptic fit si Diane sa loob ng 18 taon at uminom siya ng gamot araw-araw. Ayon sa isang consultant neurologist, ang tsansa ni Diane na magkaroon ng fatal epileptic seizure ay 1:100,000. Sa emergency call, inutusan si Stewart na magsagawa ng CPR kay Diane at sinabi niyang ginagawa niya ito. Pero ayon sa paramedic na dumating sa lugar na hindi tama ang CPR na ginawa ni Stewart. Hindi itinuturing na kahinahinala ang pagkamatay ni Diane noong panahong iyon, kaya bagaman may postmortem na isinagawa, hindi ito forensic postmortem. Bilang bahagi pa rin ng investigasyon ng pulisya, matapos ang pagkakakulong ni Stewart noong 2017, sinuri ng isang consultant neuropathologist ang ilang bahagi ng utak ni Diane. May ebidensya na nagkulang ng oxygen ang utak ni Diane bago siya namatay, at tinatayang nangyari ito sa loob ng 35 minuto hanggang 1 oras. Sinabi ng taga-usig na posibleng ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa matagal na pagharang sa kanyang paghinga mula sa panlabas na puwersa, tulad ng pag-suffocate o paghawak sa leeg.
Napatunayang guilty si Stewart ng pagpatay kay Diane noong 2010 sa pamamagitan ng pagsakal sa ginang. Binigyan siya ng whole life order na nangangahulugang wala na siyang pagkakataon para sa parol. Gugugulin ni Ian Stewart ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. May mga pagkakataon na kahit anong tago ng kasamaan, ito ay mabubunyag din sa tamang panahon. Nakakalungkot lang na dalawang inosenteng buhay ang nawala dahil sa isang taong walang puso at tanging kapakanan lamang niya ang iniisip. Sa huli, naway manatili ang magagandang alaala ni na Helen Bailey at Diane Stewart sa mga taong nagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.